Matagal lang may hidden desire si Celine sa boss niyang si Daniel, pero malabo pa sa hinaharap ng planetang Earth ang tsansang suklian iyon ng lalaki dahil wala itong balak magpakasal sa kahit na sinong babae. Hanggang sa magbalik si Marga mula sa Amerika. Si Marga na childhood sweetheart pala ni Daniel at mukhang lifelong obsession ng lalaki. Agad-agad na niyayin ni Daniel si Marga na magpakasal, pero biglang nag-back out ang bride-to-be. At para maibangon ang ego ni Daniel, humingi ito ng tulong kay Celine. Siya na lang daw ang magpakasal dito. Pumayag si Celine, pero naloko na. Dahil sa kaka-acting nilang lovebirds, natutukso na siyang gawing totohanan ang drama nila. Ang problema, nagbalik si Marga at binabawi si Daniel. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago po tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Wala naman akong masay sa husay ni Lola Ams. Habang nagsasalita ay panay ang ikot ni Mildred sa mannequin na nakatayo sa isang bahagi na silid na bata pa si Celine ay paborito na niyang tambayan. Ba't di ka ata nagmana sa kanya? Oy, marunong akong magdigpit no? Kontra ni Celine sa kaibigan. Ah, okay. Sorry naman. Oo nga pala, napakahalagang bahagi ng pagtahi ng wedding gowns ang paglilip. Kapag nagkamali ka na stitch, masisira ang obra maestro. Aray! Napaigik si Mildred ng batukan niya. Dapat lang naman. Nakikimiro na nga ito sa mga likha ng lola niya. Inaalipusta pa siya. Joke lang, di na mabiro. Pero Mars, ang ganda nito oh. Ang pinaglalaway ng kaibigan ay siguradong kating-kati itong isukat ay ang antigong wedding gown na nakasuot sa mannequin. Baka pwedeng patry. He! Tinampal ni Celine ng kamay ng kaibigan na ihipo sana sa lace ng trahe de boda. Huwag mong hawakan at baka mamantsahan. Papagalitan ako ni Lola Alma. Mamantsahan talaga? Ano ko? Batang nanlilimahid ang kamay? Nainsulto kunwari si Mildred. FYI, I have 2 hands. Hold them up high, so clean and bright. Halos ingod-ngod pa nito ang mga palad sa kanyang muka. Delicate na nga kasi yung mga gowns. Hindi dapat hinahawak-hawakan ng basta. Ayoko magalit si Lola, no? Wala pa naman siya rito. Paano niya malalaman? May CCTV na ba kayo? Modern na? Numingalinga pa ang kaibigan na kunwaring gulat na gulat. Allergic sa teknolohiya ang kanyang lola. Wala, pero matindi ang radar nun. Naamoy niya kapag may humawak sa mga gowns na inaasikaso niya. Ano bang problema ng isang to? Sinipat ni Mildred ang gown. Nangatkat ng insekto yung stela, tsaka nakalas yung ibang beadwork. Na-restore na ni Lola, pero may kailangan pang gawin sa belo. Noong kabataan ng abuela ni Celine, si Lola Alma ay sikat na sikat di umano ito sa bayan nila. Lahat ng mga kilalang pamilya sa bayan dito lang nagpapatahi ng damit pangkasal. Gumagawa rin ng ibang klase ng gowns at pestida ang lola niya, pero ang specialty di umano nito, mga trahe de boda. Sa husay ng pagkakayari, itinuturing na raw na heirlooms ang mga yon, ipinapasa-pasa sa salin lahi. Classic style kasi karamihan ang mga gowns, hindi nawawala sa uso ang disenyo. At huwag kang mapapawaw kahit ang modern generation sa mga likha ni Lola Alma. Beadwork kung beadwork, pati ang mga burda, napakadetalyado at mabusisi. Nakakahinayang talaga na minsan lang maisusuot ang mga yon, kaya dapat laring na ipapasa-pasa sa mga susunod na henerasyon.
Matagal lang retired sa pananahi si Lola Alma, pero first love never dies nga yata talaga, kaya nagpalit lang ito na specialty. Ang pinagkakabalahan nito ngayon ang pagre-restore ng mga antigong wedding gowns na nadisgrasya dahil sa kakatago. Yung iba, nasira na ang tela, at ang mas problemado ay yung nakalas na ang mga burda o beadwork. May uri kasi ng pagbuburga na dapat ay bihasa ang gagawa para hindi halatang inaayos lang yon. Work of art ang turing ni Lola Alma sa mga gowns, kaya napakaingat ito sa pag-aayos sa mga iyon dahil mahusay at bihira din naman ang kasing tiyaga nito sa pag-aayos sa mga lumang gowns. Marami-rami na rin ang mga kliyente na matanda. Galing din ang mga yon sa rekomendasyon ng mga naging satisfied customer nito. Napakasela ni Lola Alma pagdating sa mga inaayos sa gown. Ni ayaw nitong basta hawakan ang mga yon ng kusino. Kaya ngayon ay daig pa ni Celine ang Guardia Civil sa pagbabantay ng trahe de boda na nakasuot sa manikin dahil ang kaibigan ang numero 1 sutil pagdating sa bilin ng kanyang lola. Tutubuan yata ito ng tigyawat kapag hindi nahipo ang mga bagay-bagay na nakakukuha ng interes nito. Ang ganda! Halatang nangangati na naman si Mildred na hawakan ang gown. Hindi ito masisisi ni Celine kahit siya ay gandang-ganda sa naturang trahe de boda. Unang kita pa lang niya roon, kahit noong hindi pa naayos si Lola Alma, ay humanga na siya sa husay ng disenyo at pagkakagawa. It was made of delicate silk with an overlay of antique lace. Ivory-colored ang gown na may speed pearl and crystal beadwork. Masinsin ang pagkakalagay ng mga yon at sigurado si Celine na handmade ang pagtahi. Yung burda, wala siyang masabi. Kalado ang tawag sa ganoong klase ng burda. Napakaganda, napakapino, napakadetalyado. Kahit siya ay natutukso ng haplusin ang gown, pero may kumatok sa pinto. Ate, nakahanda ng merienda nyo! Kawaksin nila, si Inday ang pumasok. Saved by the bell si Celine. Salamat na lang. Lika na, kain na lang tayo. Hinilan na niya palabas ng kwarto si Mildred. Nagpunta lang naman sila roon dahil gustong tignan ng kaibigan ang lumang mga katalog ni Lola Alma dahil may hawak itong event na ang tema ay wedding fashion through the years. Halos kakatapos lang nilang pagsawaan ang ginataang bilo-bilo na inihain sa kanila ng magring ang cellphone ni Mildred. Aha at OMG lang ang narinig ni Celine pero alam na niyang ibig sabihin nun. May gusot sa hawak nitong event kaya malamang kaysa hindi. Kailangan na nitong umalis. Sorry Mars, but I have to go. Yun na nga mismo ang nangyari pagkatapos ng pakikipag-usap ng kaibigan. Eat and run na naman ako, sensya na. May bago pa ba doon? Ganti niya, pero ngumiti naman. Sige na, go! Masakit ka na sa paningin ko. Wow lang ah! Tong ganda kong to? O sige, bye-bye! Mwah-mwah! Humalik-halik pa ito sa hangin bago siya iniwan. Peace and quiet at last. Weekend yun kaya walang pasok si Celine. Pero aminado siya, nakakaburyo ang peace and quiet. Sanay siya sa trabahong ngaragan. Aba, hindi birong maging boss ang isang katulad ni Daniel. Type A personality ito, parang may kiti-kiti sa pang-upo at lalagnating kapag tumunganga ng 3 segundo. Bilang executive assistant ay kasama sa job description niya ang makasama ang lalaking buong araw, kuminsan nga ay hanggang gabi. Nakaalalay siya kay Daniel para mas madali nitong mapatakbo ang negosyong may kinalaman sa lahat ng sports sa mundo. And she loves it. Maganda ang sahod ni Celine, nakakapunta siya sa kung saan-saan at ang pinakapaboritong perk niya sa trabaho ay ang mismong boss niya. To die for ang itsura at charm ni Daniel. At oo, kulang na lang ay magpatayin ang mga babae, pati nga ng mga Becky, mapansin lang nito.
Kaya nga she loves her job. Dahil siya, pansin na pansin ni Daniel. Mawala lang siya ng 3 seconds sa tabi nito ay nagkaka-separation anxiety na ang lalaki. Hindi nga lang yun dahil sa rasong minimithi ng kababaihan. Ayaw ni Daniel na mawala siya sa paningin nito dahil wala itong uutusan. Pero sige, aliping sa gigilid na kung aliping sa sagilid. Happy na si Celine roon. Ang importante, nakikita niya ang lalaki na itinuturing niyang love of her life at may halaga siya sa buhay nito kahit pa para lang atupagin ang lahat ng pangangailangan nito. Kaya nga kapag ganitong weekends at si Daniel ay nasa kung saan lupalot ng mundo kasama ang kung sino mang girl of the moment nito, ay si Celine naman ang nagkaka-separation anxiety. Salamat nga at napadpad sa bahay nila si Mildred. Nalibang siya kahit paano. Pero ngayong wala na ang kaibigan at wala rin ang lola niya, maseleyo ang feel ng paligid para sa kanya. Ang daming pwedeng gawing matulog, manood ng TV, magsayaw na tinikling, pero lahat ng yon ay walang dating sa kanya. Kaya parang siya ngayong kaluluwang ligaw na pag-alagala sa bahay nila. Hinatag si Celine ng kanyang mga paa pabalik sa kwarto nagsisilbing work area ni Lola Alma. Napatingin siya sa gown at doon napatigil ang kanyang mga mata ng matagal. Ang ganda lang kasi talaga. Hindi nga alam kung sinong kliyente ang nagdala ng gown. Hindi nga nakakasalamuha masyado ang mga customers ng Lola dahil halos hindi na rin sila nagkikita sa busy-busyhang schedule niya. Kadalasan din ay hindi masyadong pinapansin ni Celine ang mga gowns. Nagagandahan siya sa ilan sa mga yon pero hindi na niya tinititigan. Hindi kagaya ngayon na para bang kinakawayan ng trahe de boda. Kasalanan ni Mildred, hindi siya mapapadpad sa kwartong iyon kung hindi dahil sa kaibigan. Hindi na siguro siya mapapa-fascinate ng ganoon sa trahe kung hindi niya kinailangang pigilan ito na haplusin ang gown. Kahaplos-haplos naman kasi talaga. Kung naniniwala lang si Celine sa kulto, ay sasabihin niyang may mahikang ibinudpod sa trahe. Nakakahata kasi talaga ito ng pansin, parang may gayuma. Hayun nga, at kahit alam niyang patay siyang bata siya, kapag nalaman ni Lola Alma ay sobrang tempted siyang isukat ang gown. Hindi pa nagawa iyon ni Celine sa tanang buhay niya, ang magsukat ng wedding gown, lalo yung mga dinadala sa shop ng kanyang lola. Napaisip tuloy siya. Ano ba ang masama kung isukat niya iyon? Hindi naman na siya bata para madumihan o masira iyon. Isa pa, namumukod tangi lang ang trahe ni iyon at pinag-interesan niyang isukat. Just this once, promise. Bilog siguro ang buwan mamayang gabi, kaya sinapian si Celine ng kung anong kabaliwan o baka wala lang talaga siyang magawang matino sa buhay na mga sandaling iyon. Kaya natagpuan na lang niya ang sarili na maingat na inaalis ang gown mula sa mannequin. Sandali lang siya nag-atubilip bago pumunta sa dressing room, tsaka sinuot ang trahe de boda. Naging misty-eyed bigla si Celine pagkakita sa kanyang reflection sa full-length mirror ng dressing room. Hindi pa siya nakontento sa salaming nandoon. Lumabas siya para sa mas malaking salamin na nasa work area ni Lola Alma para lang mapagmasdan ang kanyang itsura. Mas maayos din ang lighting doon kaya mas masisipat niya ang kanyang refleksyon. Ang ganda ko pala. Malamang na ilusyon lang niya. Pero sa tingin lang talaga ni Celine sa sarili ay gumanda siya ng maraming paligo. Hindi pa siya nakaayos sa lagay na iyon. Kung mahusay ang makeup artist pa ang maglalagay ng makeup sa kanya, ay aba, bongga ang beauty niya sa kanyang wedding day. Wedding day talaga? Muntik siya mapabunghalit ng tawa. May sapi nga yata ang wedding gown para baguhin niya ang opinyon niya tungkol sa love. Isang malaking batong pinukpok sa ulo. Yun ang tingin ni Celine sa pag-ibig. Napapaligiran siya ng mga babaeng baliw-baliwan bigla ng pasukin ng pag-ibig na makapangyarihan ang mga puso. Ang pinsan niya, si Sia, nagtangkang mag-suicide na ipagpalit ng model BF nito sa isa ring modelo.
Modelo, as in, lalaki rin. Nagladlad ang ex-boyfriend ng pinsan at hindi nito yun matik. Hayun, uminom ng sangkatutak na sleeping pills. Ang kaibigan niya, si Elaine, nagkaroon ng clinical depression at nawalan pa ng trabaho na magkapag-break dito ang nobyo na tinawag nitong pang forever ko. Sa ibang kakilala ni Celine ay sagana rin ang kwento tungkol sa naumsyaming pag-ibig. May niloko ng asawa, ipinagpalit sa mas matanda, mas bata, sa may ngipin, sa wala. May inanakan lang, tsaka tinalikuran. May physical o mental abuse ang jowa. May, ang dami talaga. Kaya si Celine, masaya na siyang ma-inlove from distance. Kay Daniel, para na rin siyang na-inlove sa artista. Yung sure na sure siya na imposible namang ma-inlove din ng lalaki sa kanya. Ibig sabihin, safe ito. Safe ang heart niya. Kaya bakit siya biglang nagpapaasam na magsuot ng wedding gown? Hindi pa doon natapos ang kababalaghan. Na-imagine din niya may lalaki siyang katabi. Barong nagawa sa pinya ang suot. Ang kanyang groom. Nakita pa nga yata niya ang reflection nito sa salamin. May sapi ka nga yatang trahe de boda ka? Kaunti na lang pang horror ng eksena. Mabuti pala at hindi hating gabi na pinagdiskitang isukat ni Celine ang gown. Tatakbo na dapat siya sa fitting room para hubarin ang trahe na biglang bumukas ang pinto. Diyos ko mahabagin! Hindi mo alam kung anong ginawa mo, bata ka! Malakas ang bulalas ni Lola Alma. Nabalikan nito, kitang-kita ni Celine sa mukha ng lola ang pagkagimbal, pati tuloy siya ay gustong magimbal. May anthrax ba ang gown para ganoon ang maging reaksyon ni Lola Alma? Hubarin mo yan! Madali! Utos ito. Hindi agad makasunod si Celine. Naguguluhan pa kasi siya sa inaasta na matanda. Handa siya na magalit ito. Kahit nga siguro ang kurutin siya sa singit, kagaya ng madalas sa banta nito kapag makulit siyang bata noon. Pero yung makitang para itong kinakabahan, nakakaloka. Ngayon na! Pumalakpak pa si Lola Alma. Noon na napalundag si Celine, tsaka parang sinilaban ang pang-upo na nagtatakbo na papunta sa dressing room. Umiinom ng malamig na tubig si Lola Alma nang lumabas siya. Nasa tabi nito si Inday. Aali-aligid dito na para bang natatakot na anumang sandali ay may himatay ang matanda. Lola, sorry. Handa namang maglumuhod dito si Celine. Kundi ba naman siya ipinaglihi sa malas, minsan lang, as in minsan lang. Sinuway niya ang pili ng matanda na wag pakialaman ng mga gowns na ginagawa nito ay tsaka pa siya nahuli. Halatang pinilit lang ni Lola Alma na kalmahin ang sarili. Isang lagok pa ang ginawa nito sa hawak na baso bago ibinalik sa kawakski. Tsaka ito sinanyasan na lumabas na. Natempt lang ako sa gown. Ang ganda eh. Sorry na po talaga. Patuloy sa paghingi ng tawad si Celine. Malinis naman po ang kamay ko at tsaka naligo ako pagising ko kaya hindi nadumihan yung gown. Hindi naman ako magagalit dahil isinukat mo yan. Kaya lang, hindi mo kasi alam ang kwentong nasa likod ng trahe na yan. Ano po ba ang kwento? Kinabahan si Celine. Namatay ba sa nakakahawang sakit yung huling nagsuot? O kaya namamatay ba? Agad-agad ang lahat ng magsusukat niyan? Kahit pa paano ay nakahinga siya na maluwag na makita medyo napangiti ang kanyang lola. Natatawa yata sa kanya. Kahit kailan talaga ay sobrang likot ang imahinasyon mo. Hindi naman namatay sa sakit ang huling nagsuot niyan. Kaya lang, may sumpa di umano ang trahe na yan. Sumpa? Ano po? Hindi matutuloy ang kasal? Ay, wala sa akin yon kasi wala akong balak magpakasal. Hindi yon. Ang sino man daw magsuot ng trahe na yan ay daranas ng sama ng loob sa ngalan ng pag-ibig.
Eh? Kung nagbibiro lang si Lola Alma o inookray siya bilang ganti sa pagigisuwail niyang apo, hindi matukoy ni Celine, pero lalo nang lumuwag ang kanyang paghinga na kanina ay bahagya lang sumikip. Kung totoo ang sinabi na matanda, ay ligtas na siya sa sumpa dahil may isinumpa rin siya sa sarili na hindi siya magmamahal ng lalaki sa paraang posibleng makapanakit sa kanya. Natawa na tuloy siya. Huwag ka nalang magpaka-assume, Lola, sabi niya. Wala epek sa akin ang sumpa. Di naman kasi ako nagmamahal. Tinitigan siya ni Lola Alma. Bahagya pang naka-arko ang isang kilay. Aristokratang mataray lang ang peg. Huwag mong pagtawanan ang mga bagay na hindi mo naiintindihan. Sita nito sa kanya. Hindi naman po sa natatawa. Ang sinasabi ko lang, huwag na kayong mag-alala dahil walang dahilan para maapektuhan ako ng sumpa. Tinapunan ng tingin ni Lola Alma ang trahe. Dahil wala kang balak magmahal? Hay, napipigilan ba yon? Usal nito. Opo, kita nyo nga oh, heto ako. Basang-basa sa ulan. Virgin na virgin pa ang heart at forever virgin na to. Matatag ang paninindigan ni Celine. Sana nga apo. Sana nga. Anang matanda tsaka huminga ng malalim. Kanino po ba yung gown? Minabuti niya magtanong kapag may time ay sisilip siya sa internet. Kung kilalang personalidad ang pamilya ng may-ari ay baka may makuha siyang kwento tungkol sa trahe. Kaibigan ng isang amiga. Hindi ko personal na kilala yung may-ari pero ang sabi ng kaibigan ko ay prominenteng pamilya sa bayan nila ang angkan. Kung may sumpa pala yung gown, bakit ipinaayos pa? Diba mas magandang sinilaban na lang yan? Pagtataka niya. Ilalagay raw dapat sa museo ng pamilya. Malay ba naman nila na pakikialaman yan ng kung sino? Halatang nagpaparinig si Lola Alma. Tinablan naman si Celine. Sorry na nga po. Hay, wala na tayong magagawa. Hala, sulong na. Subukan mo maligo at baka sakaling mahugasan ng sumpa. Utos ito. Si Lola talaga? Patawa. Sa loob-loob na lang ni Celine. Sa modernong panahon ngayon ay naniniwala pa ang matanda sa sumpa. Nawala na ang kanyang kaba. Ngayong alam na niya kung ano ang posibleng sapitin di umano na nagsukat ng gown ay isa lang ang kanyang naiisip. Walang paraan para tablan siya ng sumpa. Yes, Daniel. You're so good. Hindi maiwas sa mapangiti ni Daniel kung pakikinggan ni Stacy, ang partner niya ng mga sandaling iyon. Akala mo ay kung ano nang ginagawa niya, samantalang hinihimas pa lang naman niya ang balakang at pigi ng babae para maitaas ang laylayan ng bestida nito. You ain't seen, rather felt nothing yet. Napapangisi niyang inaisip. Kung sa bagay, nakakagulat pa ba ang reaksyon ng dalaga? Hindi ba't siya ang tinawag na master of seduction ng kanyang mga kakilala? Biro ng mga kaibigan ni Daniel. Mahingahan lang daw yata niya ang isang babae ay nag-climax na. He likes woman. Hindi niya itatanggi yun. Pero hindi naman lahat ng nakapalda ay pinapatulan niya. Yung mga nagpapapatol lang at si Stacy. Hindi lang ito nangihimok na patulan. Ito pa nga ang nadakma sa kanya. Kakakilala pa lang nila sa party ay sinabihan na siya ng babae na game ako. Game pala. Eddie, kalaruin, but it's getting pretty hot in here. Nasa condo unit sila ng babae. Mas malapit daw yun sa venue ng party kaysa sa bahay niya. Mabuti na rin, may mahigpit na patakaran kasing sinusunod si Daniel. Hindi siya nag-uuwi ng babae sa bahay nila kung sa simula pa lang ay sigurado na siyang walang paroroonan ang kanilang relasyon. At dahil halos lahat naman ng nakikilala niya ay nasa ganoong classification. Ang nangyari ay wala pang babaeng nakatuntong sa loob ng kanyang kwarto. Baby, panay na anas ni Stacy.
Si Daniel naman bumuelo na para sa umaatikabong aksyon. Pero kung kailan handa na siyang lumusob sa apoy ay tsaka nag-ingay ang cellphone na ipinatong niya kanina sa mesita. Na-distract tuloy siya. Let it ring. Hinawakan ni Stacy ang kanyang pisngi para ibalik dito ang ulo niya na napapabaling sa nangiistorbong cellphone. I have to get it. Kumala si Daniel sa malaswang pagkakakalingkis ni Stacy sa kanya. Ma? Gulat niyang sabi na sagutin ang tawag. Oh, ba't parang hindi ka masaya? Bawal na bang tumawag ngayon ng ina sa anak niya? That was his mom. Kaunting kibot, nagtatampo. Pero sige, may dahilan naman siguro para maging tampururot queen ito. Bihira kasing bisitahin ni Daniel ang ina o kahit tawagan man lang. Ang katwiran niya, busy siya. Pero siya rin mismo ang kumakastigo sa sarili. Nilingon niya si Stacy. Sigaw ni Daniel sa isip pagkakita sa babae. Nakahiga na ito sa kama, wala na sa plot. Wala itong masabi sa babaeng ito. Game kung game. Nakikinig ka ba? Naudot na naman si Daniel na marinig ang boses sa mami niya. Ang sabi ko, si Lola Olivia mo, nagwawala na naman. Lola niya sa father's side si Lola Olivia. Paboritong apo siya nito. Well, nag-iisang apo siya, kaya no choice ito. Pero kahit naman siya ay magiliw sa matanda. Kaya lang, dala na sakit ni Lola Olivia ay nagiging mahirap na itong kausap kapag sinusumpong. Kapag hindi naman ay pagkatino-tinong tattao nito. May nurse siya, diba? Sabi ni Daniel. Kaya bakit ako pa ang tinatawagan niyo? Yon ang lihim na mensahe sa likod ng kanyang sinabi. Meron, kaso ikaw ang hinahanap. Heto sukat ipinasa ng ina ang telepono. Apo! Apo! Apo ko! Nakilala ni Daniel ang boses ni Lola Olivia. Lola kong maganda, ganti niya. Ano po bang problema? Namiss lang kita. Hindi ka na umuuwi dito sa probinsya natin. Marami lang ginagawa, La. Nag-aasawa ka na? Tanong nito. Tumawa siya. Bukang bibig na iyon ni Lola Olivia tuwing magkakausap sila. Hindi pala. Kailan? Matagal pa po. Baka nga never na. Aba bilisan mo. Gusto ko pang makita ang apo ko. Ngiti ang tangi na isagot niya. Matagal lang naghihintay yung trahe ko, apo. Ani nito. Yung trahe na naman. Napapalatak si Daniel. Bata pa siya ay naririnig na niya ang kwento tungkol sa wedding gown na panahon pa raw ng Kastilang ng tahiin. Nakailang salinlahi na raw yun pero ang alam niya wala na ang gown. Nakalimutan na ba yun ng lola niya? Palaktaw-laktaw na talaga ang alaala nito. Nalungkot si Daniel sa ideyang yun. Lumalala na ang lagay ni Lola Olivia. Marami siyang masasayang alaala noong kabataan niya sa piling na matanda, kaya nakakalungkot para sa kanya ang kalagayan nito ngayon. Hanapin mo, Daniel. Po, yung trahe ko, nawawala. Naalala na naman pala nito. Sige po. Promise? Opo. Kailan ka dadalaw dito? Soon, La. Real soon. Sana gawin mo bago ako mamatay. Nawala ng kausap niya. Yuhuu! I'm waiting! Mula sa kama ay narinig ni Daniel ang nanunugsong tinig. Pero nang balingan niya ito ay nag-alsa balutan yata bigla ang kanyang libido. Nawala na siya ng buwelo at wala nang ganang buhayin uli ang makina. Sorry, this is not a good time. Nasabi na lang ni Daniel sa partner niya. Panganga ang naging reaksyon ni Stacy. Are you gay or something? Bulalas ito. Nainsulto yata ang ganda. No, I'm not. Wala siyang insecurity pagdating sa kanyang sexual orientation. Just not in the mood anymore. So if you'll excuse me. Tinalikuran niya ang babae, tsaka pumasok sa banyo.
Narinig ni Daniel ang bahagyang pag-angil nito, tsaka ang tunog ng kung anong bagay na tumama sa pinto ng banyo, pero ipinagkibit balikat na lang niya. Woman. Nasabi niya sa sarili. Can't live without them. Can't live without them. He likes them all right, pero hindi pa natatagpuan ni Daniel ang babaeng buong puso niyang tatanggapin sa kanyang buhay, yung hindi niya gugustuhing mawala sa kanya kailanman. Hindi pa ba? Well, once upon a time ay inakala niyang nangyari na nga iyon. Agad nang pinigilan ni Daniel na mapa-throwback. Hindi na niya gustong alalahanin pa ang panahon na in love siya. Pero nauwi iyon sa wala. Paglabas niya ng banyo ay wala na sa kama si Stacy. Get lost! Nakapaskil yon sa headboard. Walang duda para sa kanya ang mensahe. Eddie get lost. Yun naman talagang kanyang balak. Nagbihis na si Daniel, tsaka sinulatan ang papel na nakadikit sa headboard ng kama. Hasta la vista, baby. Naglalakad na si Daniel papunta sa nakaparada niyang sasakyan na mag-ring ang kanyang cellphone. Unknown number ang nasa screen, pero nang sagutin niya ang tawag ay napanganga siya. At sino naman kaya ang tumawag kay Daniel? Yan ang ating aabangan dahil dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kits sa next chapter!